Pinag-aaralan ng pagigipit sa pagproseso ng birth certificate para hindi ito maabuso. At yan ay kasunod ng pagkakaungkat ng delayed na pagpaparehistro ng birth certificate ni Bamban Mayor Alice Guo. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa investigasyon ng Senado tungkol sa pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, naungkat ang late na pagpaparehistro ng kanyang Certificate of Live Birth. 19 na taong gulang na kasi siya nang marehistro ang kanyang kapanganakan. Pinita ng mga senador ang Philippine Statistics Authority dahil tila maluwag raw ang proseso pati na sa verifikasyon nito. Kung ang birth certificate galing sa sinungaling, makakakuha sila ng passport at pwede nilang sabihin na Filipino sila. Tama po, Senators. Punto ng Philippine Statistics Authority, pinoproseso ang birth certificate sa level ng civil registrar at wala silang partisipasyon dito. Ganun pa man, sang-ayon sila sa tingin ng ilang senador na posibleng may mga sindikato na nananamantala rito. Kasi ang sinasubmit nila ay mga documentation na lang po. So that's why due diligence din on the part of the civil registrar to conduct validation doon sa mga supporting documents at maglalabas po ang PSA ng supplemental guidelines sa delayed registration. Sa datos ng PSA, nitong 2022, mahigit 1.4 million ang kapanganakang narehistro sa bansa. Halos 128,000 naman ang hindi na-register sa takdang panahon na 30 days matapos maipanganak. Sa kabuuan, sabi ng PSA, merong 3.7 million na Pilipinong walang birth certificate. Ilan daw sa madalas marinig sa Quezon City Civil Registry. Naging abala ang mga magulang ng bata o kaya ay hindi nila alam na hindi pala narehistro ito. For some naman po, born at the residence, home births. So, pagka ganun po kasi, the responsibility na po to sa registration po ng birth certificate ng bata falls na po sa mga magulang. Isa sa kanila, si Cristina Alberto Melmida, 48 years old, na kamakailan lang daw nalaman na wala siyang birth certificate. Natuklasan ko na wala akong birth certificate, magpapail sana ako ng passport. Oo, saka ko lang nalaman wala akong birth certificate. Mahaba-haba ang listahan ng requirements sa late registration of live birth. Nakatuon ito sa pagpapatunay ng pangalan at pagkakakilanlan ng isang tao at ang lugar at petsa ng kanyang kapanganakan. Kabilang dito ang kopya ng marriage certificate ng magulang kung kasal sila, pirmadong sertipikasyon ng ama para sa paggamit ng apelyido nito, baptismal certificate, school record, voter certification, medical records, barangay certification at iba pa. Isa yan sa mga inaabuso is dahil yung mga supporting documents posible pong kulang or peke. Sa ngayon ay pinag-aralan namin at magbibigay po kami ng supplemental guidelines nang sa gayon po ay parang ma-authenticate mo na itong mga documents ba na to ay tama. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.